kung saan um, nakita po natin kung paano po nagsimula yung bayan ng Panginoon, kung paano po no na ah, nakita natin na paano ba sila pinasok ng paganism, paano po sila in-infiltrate, at paano po sila no na um, nagapi no ng paganism, and paganism has successfully entered no into collaboration, or pinasok po nila yung Christianity no at kanila pong um, dinomihan. At makita natin dito mga kapatid, we will trace up no kasi po sa seven trumpets nga. Ito ay kasaysayan po no. It is kung meron pong numbering ng bayan ng Panginoon sa dito din no sa seven trumpets, there will be a numbering of those who rebel against God. So titingnan po natin mga kapatid, mga kaibigan, kung paano po nagsimula no itong tinatawag na paganism. So ayon po dito mga kapatid no in Genesis um 10 verse 6, and the sons of Ham, Cush and Mizraim and Phut and Canaan, and the sons of Cush, Seba, Havilah, and Sabta, and Raama, and Sabteka, and the sons of Raama, Sheba, and Dedan. And Cush begat Nimrod, so he began to be a mighty one in the earth. So makita po natin dito mga kapatid na si Nimrod, no? Isa po siya sa anak ni Cush, no? At si Cush ay anak po siya ni Ham, at makikita po natin mga kapatid na siya po yung tinatawag na mighty man, no? Na siya po yung mighty one on earth, no? At makita natin din po mga kapatid in Genesis 10 verse 9, sabi po dito, he was a mighty hunter before the Lord, wherefore it is said, even as Nimrod the mighty hunter before the Lord. And the beginning of his kingdom was Babel and Erech and Akkad and Caine in the land of Shinar. So dito po natin makikita mga kapatid, mga kaibigan, na si Nimrod no ay tinatawag po na mighty hunter before the Lord, no? Bakit po siya no tinatawag na mighty hunter before the Lord? Pagkat siya po no ay makita natin na siya po yung nag-lead sa mga tao before no to rebel against God. At ang kanya pong kaharian ay nagsimula po no sa Babel, sa Erech, sa Akkad, Caine in the land of Shinar, no? And out of that land went forth Ashur and builded Nineveh and city of Rehoboth and Kala, and Resen between Nineveh and Kala, the same is a great city. So makikita po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, na itong mga bansa no or mga city po or mga syudad na tinayo po ni Nimrod no sa kanya pong kapanahunan, if we trace the history of the Bible, ito po yung mga bansa no na nakipag-away palagi sa bayan ng Panginoon. Just like the Babel, no? And we will trace up that in history mga kapatid, na titingnan po natin kung paano po no nag-progress itong paganism. At sa pagpatuloy mga kapatid, makikita din po natin that sabi po dito Exodus 5 verse 2, no? Sa conflict po, by the way, bago po tayo mag-move mga kapatid with this Egypt, ito pong si Ham mga kapatid, no, na siyang kung maalala po natin sa time po ni Noah, no, tatlo lang po yung kanyang anak na naligtas, kasama po yung kanilang mga asawa, at ganun din po no si Noah at saka yung kanyang asawa, walo po silang lahat. At sa tatlo pong anak ni Noah mga kapatid, kung babasahin po natin sa Genesis, si Noah ay nagtanim po ng ubasan at nagkaroon po siya ng harvest, at habang siya po ay nag-harvest mga kapatid, mga kaibigan, ay kanya pong parang nasobrahan po siya no sa pag-inom, at siya po ay nakatulog
na wala pong saplot, no? At nakita po siya ni Ham, at nung nakita po siya ni Ham, mga kapatid, tinawanan po ni Ham itong si Noah at kanya pong sinumbong sa kanyang mga kapatid ang nangyari po sa kanyang Noah. Nung nalaman po ni Shem at ni Japheth ang nangyari po sa kay Noah, ang ginawa po nila ay kumuha po sila ng isang kumot at ito po ay kanila pong dinala. Patalikod po sila na pumasok sa tent at kanila pong tinabunan si Noah, no, upang hindi po makita yung kanyang hubad, no, na katawan. At makikita po natin, mga kapatid, no, mababasa din po natin ito na kung saan habang si Noah ay naka-recover na mula po sa kanyang kalasingan, ay kanyang nalaman ang ginawa po ng kanyang mga anak. At nung nalaman niya po, no, yung nangyari, ay binigyan niya po ng blessing si Shem, at si Shem po ang pinagmulan, at sa kanya po magmumula yung line ng Messiah. Sa kanya pong descendants, no, na magmumula po yung Messiah. At sa kay Japheth naman, no, doon po magsisimula, no, yun po ang mga descendants po ni Japheth. Ito po yung tinatawag na mga Gentiles, no, na doon po tayo kabilang, mga kapatid. Habang ito naman, no, si Ham ay siyang sinumpa po ni Noah, no, sa pamamagitan na din po ng Panginoon, dahil siya po ay wala pong respeto sa kanyang ama, pinagtawanan niya po yung kanyang ama, and he was also the grandfather of Nimrod, no? Siya po yung lolo ni Nimrod, na kung saan nag-lead po ng rebellion against God, no? At makikita natin, mga kapatid, na kanya pong tinayo yung tinatawag na Tower of Babel, na kung saan yun po yung naging monument or kanila pong gagamitin, no, na pag-isahin ang lahat ng mga tao in rebellion against God. Hindi po sila naniwala doon po sa pangako ng Panginoon sa kay Noah na hindi na po magpapadala ng universal flood itong si Noah, ang Panginoon, no? Hindi na po magpapadala yung Panginoon ng universal flood. Yun po yung kanyang pangako sa kay Noah. Ngunit ito pong si Nimrod, mga kapatid, ay hindi po naniniwala. Kaya hinikayat niya po yung mga tao na magtayo ng tower to protect them at magiging refuge po nila if ever gagawa naman yung Panginoon nitong nangyari, no, na flood. But nakita po natin, no, we can read that one in Genesis, mga kapatid, mga kaibigan, that ito pong si Nimrod, no, kasama po yung mga tao na kung saan nagtayo po ng Tower of Babel. Hindi po natuwa yung Panginoon, nilito po yung kanilang yung kanila pong lengguwahe, nagkaroon po sila ng iba't ibang salita, hindi po sila nagkaintindihan at hindi po natuloy yung kanila pong rebellion, no, against the Lord, no. Kaya po sila ay nagkawatak-watak sa iba't ibang bahagi po ng sanlibutan. Kaya itong paganism, mga kapatid, no, yung paganism was or has started, no, nagsimula po ito, no, sa time po nila Nimrod. At makikita po natin, mga kapatid, sabi po dito, no, sa Exodus 5 verse 2, no, we have this different conflict or meron pong mga conflict, mga kapatid, between sa bayan po ng Panginoon at sa mga nagsasamba po, no, sa hindi totoong Diyos. And we can see one of the major conflict, mga kapatid, na nangyari po between sa bayan po ng Panginoon at sa paganism is yung nangyari po sa Egypt. Makita po natin dito, mga kapatid, na sinubukan po na ipakilala ng Panginoon yung kanyang pagka-Diyos, no, sa kay Pharaoh. At makita po natin dito sa Exodus 5 verse 2, sabi po dito, and Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? I know not the Lord, neither will I let Israel go." So dito po, no, hinikayat po ni Moses itong si Pharaoh na
palayain yung kanyang bayan, palayain po yung Israel. Ngunit sinabi po ng Pharaoh na, "Who is the Lord that I should obey His voice to let Israel go? I know not the Lord, neither will I let Israel go." So nagmatigas po itong si Pharaoh, mga kapatid. At makikita po natin, no, kung ano pong mga pangyayari. We have the 10 plagues, mga kapatid. Meron pong mga plagues, no, nangyari po dito sa panahon po ng Egypt, no, kung saan makikita po natin, no, na yung mga 10 parusa, no, or 10 salot na nangyari po, no, sa Egypt was a punishment to the gods, no, yung gods po na kanilang sinasamba na hindi po totoong God, no. Ito po ay isang bulaan na Diyos, no. For example, mga kapatid, the river of Nile na kanila po itong sinasamba, no, it is a symbol of their greatness, no. Kanila pong sinasamba ang Nile River kasi kinikilala po nila yon na yun po yung bloodstream ni Osiris, no? Pero pinakita po ng Panginoon na yung kanila pong kinikilalang Diyos ay hindi po totoong Diyos, no, si Osiris. And we have also the plagues of frog, no, sa pangalawa, na kung saan si Heth, isa po itong goddess na yung kanyang ulo ay isa pong palaka. Kanila din po itong sinasamba, no? Hindi po sila gumagawa ng masama sa mga palaka, pero nung time po na dumami po yung palaka, talagang napilitan po sila na ligpitin, tipunin po yung mga palaka at itapon, no? Pagkat napakarami po na dumating po doon sa Egypt. And we have also the plague of gnat or lice, no? Kasi si Geb, no? Si Geb, kanila pong sinasamba as the god over the dust of the earth, no? Kinikilala po nilang Diyos yun sa dust or sa alikabok. At sa pang-apat po, yung mga flies or mga langaw, si Kepre, no? Meron din po siyang ulo ng isang langaw at and also move the sun, no? At meron pong plague, no, sa panglima, plague of the sick of cattle, si Hathor, the goddess of fertility, no? Na kanila din pong sinasamba na meron po siyang ulo ng isang baka, no? At ito po makikita po natin, mga kapatid, na pinakilala po ng Panginoon na hindi po totoo yung kanilang Diyos na sinasamba. Sa pang-anim po, yung boils, yung mga parang mga pigsa, no? Si Isis, the goddess of health, and Imhotep was the god of healing. Pero nakita po natin na wala pong nagawa yung kanila pong kinikilalang Diyos. At yung pangpito, the hail, no? Si Nat, the goddess of the sky, and her father Shu, the god of wind and air, no? Kanila po din itong sinasamba. Plague of locust, no? Si Niper or Nipre were the god and goddess of grain, and Seth was the god of disorder. So makikita natin dito, mga kapatid, na sa time na ito ay talagang nakita po nila at nasaksihan po nila na yung kanilang sinasamba ay talagang hindi totoong Diyos, no? At sa pangsyam, darkness, no? At ang Sira, no? Yun po yung kanilang Diyos na sinasamba, the God of Sun. At yun po yung kanilang pinaka-Diyos, no? At kahit nga yung mga Pharaoh, mga kapatid, mga kaibigan, pag sila po ay namatay, sinasabi po na pupunta po sila, babalik po sila doon sa tahanan ng mga Diyos. Yun pong sa araw. At makikita po natin na talagang primarily, no, na kanila pong sinasamba ay yung araw. Makikita din po natin, mga kapatid, yung pang-10, no, the plague of death of the firstborn, no. This
plague was a judgment on all Egyptian gods, including Pharaoh himself, in Exodus 1. Kasi itong si Pharaoh, mga kapatid, ay hindi lamang ito simpleng tao. Kinikilala po ito bilang Diyos, no, dito sa lupa. At kung siya ay mamatay, babalik siya po sa langit. Kaya yung plagues po na nangyari sa Egypt, mga kapatid, hindi lang po yung simpleng pangyayari. Yun po ay parusa sa mga sinasamba nilang Diyos, na nakita po natin na meron po silang specific na Diyos in the specific thing, no? Meron po silang Diyos sa grain, meron po silang Diyos sa kung ano-ano. So makikita natin dito, mga kapatid, na may iba't iba po silang Diyos na sinasamba according to what they are worshiping, no? So makikita natin dito na wala pong nagawa yung mga Diyos na kanilang kinikilala, at isa pong pagpapakilala ng Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, na siya lamang ang totoong Diyos na worthy na sambahin ng mga tao. We have also, mga kapatid, no, the conflict between Judah and Assyria. No? Kung maalala po natin, mga kapatid, na yung sa time po ni Solomon, ay pinarusahan po ng Panginoon si Solomon dahil po sa kanyang pagkakaroon ng napakaraming asawa. At dala-dala po noon, mga kapatid, ay yung mga Diyos-Diyosan po ng kanyang mga asawa sa iba't ibang bansa na pinagmula nila, ay dala-dala po nila doon po mismo, no, sa loob po ng Israel. At dahil po doon, nagkaroon po ng napakaraming altar, iba't ibang altar sa iba't ibang Diyos na nadala din or nag-lead, no, sa mga tao sa pagsamba sa hindi totoong Diyos. At makita po natin, mga kapatid, that during the time of Rehoboam, yung anak po ni Solomon, hinati po yung Israel. Ang 10 tribes po at yung natira po sa Kingdom of Judah, which is the tribe of Judah and Benjamin. But the rest of the tribe, yung 10 tribes po, ay nahiwalay po sila. Sila po ay pinamunuan ni Jeroboam. Pero dumating po yung time, no, na pumayagpag itong Assyria with sa time din po ni Sennacherib, no? Na Sennacherib po, mga kapatid, isa po siyang leader, no, ng Assyria, na kung saan nagapi niya po yung 10 tribes. Natalo niya po yung 10 tribes. Pero nung time na po na gusto niyang atakihin yung Judah, no, or the 2 tribes na natili po sa paghahari sa mga anak po ni David, makikita po natin dito, mga kapatid, na sa time na ito ay si Hezekiah po yung king, no? Sabi po dito sa 2 Chronicles 32:15, "Now therefore let not Hezekiah deceive you, nor persuade you in this manner, neither yet believe in him. For no God of any nation or kingdom was able to deliver his people out of mine hand and out of the hand of my fathers. How much less shall your God deliver you out of mine hand?" And his servant spake yet more against the Lord God and against his servant Hezekiah. So makikita natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, na yung mga pagan kings, mga prominent pagan people, ay binigyan po ng Panginoon ng pagkakataon na makilala siya upang siya ay sambahin. Pero dumating po sila sa punto na sila po ay totally na hindi kumikilala sa Diyos at kanila pa pong kinukutya ang Diyos, no? So nakita po natin sa time po ng nung nakaraan sa Egypt, na hindi niya po kinilala yung Panginoon. At this time, sa panahon po ng Assyria, no, na kinutya po ni Sennacherib yung Diyos po ng Israel. At si Hezekiah po, mga kapatid, ay humingi po ng tulong sa Panginoon. At by that time, no, pinadalhan po sila ng angel. At in that very night, no, sa isang gabi lang po,
185,000 soldiers ni Hezekiah ay pinatay po ng angel. At hindi po sila nagapi or nakonquer ng Assyria. No? Natigil po yung pag-campaign ni Sennacherib. At nakita natin dito mga kapatid na hindi po sila nanalo dahil yung king ng Judah ay nagpakumbaba ng kanyang loob at humingi po siya ng tulong sa Panginoon. At makikita po natin dito mga kapatid that we have also, pagkatapos po ng Assyria, ang nagsunod na nag-flourish na kingdom ng pagan is the Babylon. Makikita po natin dito that sa una po nating binasa kanina na isa po sa mga cities na tinayo po ni Nimrod is the city of Babel, in the land of Shinar. At ito pong panahon na ito mga kapatid, yung kingdom ng mga Chaldees or ng mga pagans, which is the kingdom of Babylon, ay talagang nag-flourish, especially in the time of Nebuchadnezzar. At sa panahon pa po ni Berodach-Baladan, the son of Baladan, king of Babylon, sent letters and a present unto Hezekiah, for he hath heard that Hezekiah had been sick. Malala po natin itong panahon na ito mga kapatid, si Hezekiah ay nagkaroon ng sakit at pinadalhan po siya ng message ng Panginoon na kailangan na po niyang ayusin, kailangan niya na po i-ready yung kanyang bahay, yung kanya pong pamilya, pagkat mamamatay na po siya. Pero nagsisi po siya, humingi po siya ng palugit sa Panginoon, binigyan po siya ng extension, 15 years na extension. At tinanong po siya kung ano bang sign ang kanyang hihingin. Kasi yung ginagamit pa nila dati na orasan mga kapatid, yung tinatawag na sundial, kung aatras ba ang oras or mag-forward ang oras. Sabi ni Hezekiah, kung mag-forward yung oras, hindi yon nakapagtataka or hindi masyadong napakalaking milagro. Pero pag umatras yung oras, yun po ay napakalaking milagro. Kaya umatras po yung oras mga kapatid, pina-atras po ng Panginoon. At na-observe po ito in all the world, especially in Babylon, na sila po ay nag-study ng siyensya. Kaya nagtaka po sila, bakit umatras yung oras? Bakit umatras? Kaya nagpadala po sila ng letter. Kasi nalaman po nila na ito ay ginawa para sa king ng Judah na si Hezekiah bilang tanda na siya ay binigyan ng lunas ng Panginoon. Verse 13, and Hezekiah hearkened unto them and showed them all the house and these precious things and silver and gold and spices and precious ointment and all the house of his armor and all that was found in his treasures. There was nothing in the house nor in all his dominion that Hezekiah showed them not. So nakita natin dito mga kapatid sa atin pong binasa in 2 Kings 20 verse 13 na sa halip po na ipakilala ni Hezekiah yung Diyos na nagbigay ng lunas sa kanya, kaya siya gumaling. Sa halip na ito po yung balita na kanya pong ipaabot sa mga ambassadors from Babylon, ang kanya pong ginawa mga kapatid ay pinakita niya po lahat ng mga treasures na natipon po. Kung basahin po natin yung sa Bible mga kapatid, lalo na po sa time ni Solomon, sobrang dami po ng mga gold, ng mga treasure na nadala po sa Israel. Ito pong lahat ay kanya pong pinakita. Wala pong bagay na hindi po nakita yung ambassadors ng Babylon sa kaharian po ng Judah. Kaya makikita natin dito na si Hezekiah mga kapatid ay hindi po gumawa ng bagay na makapagbigay ng puri sa Panginoon. Sa halip ay naging mapagmataas siya at pinakita niya po yung mga kayamanan sa loob po ng kingdom ng Judah. And 2 Chronicles 20 verse 14,
Then came Isaiah, the prophet, unto King Hezekiah, and said unto him, What said these men? And from whence they came unto thee? No? So tinanong ni Hezekiah, sino ba tong mga tao na to? Saan ba sila galing? And Hezekiah said, They come from a far country, even from Babylon. No, sinabi po nila na ito sila ay nagmula sa Babylon. 20 verse 15, and he said, What have they seen in thine house? No, tinanong sila ni Isaiah, ano bang nakita nila sa iyong bahay? No, and Hezekiah answered, And all the things that are in mine house have they seen, and there is nothing among my treasure that I have not shown them. No? So sinabi po ni Hezekiah, lahat-lahat nakita nila. Wala pong naiwan. Lahat-lahat pinakita ko sa kanila. No? Walang bagay na hindi ko pinakita sa kanila. And Isaiah said unto Hezekiah, Hear the word of the Lord. Behold, the days come, that all that is in thine house, and that which in thy fathers have laid up in the store unto this day, shall be carried into Babylon. Nothing shall be left, saith the Lord. So sinabi po ni Isaiah na dahil yun po ang pinakita ni Hezekiah, wala pong maiiwan sa Israel, mga kapatid. Lahat po ng kanilang nakita, kukunin po nila, dadalhin po nila ito sa Babylon. No? Kaya makikita natin, mga kapatid, mga kaibigan, na dahil po no, sa pagiging careless ng king na si Hezekiah, ay nagkaroon po ng madilim na pangyayari yung bayan ng Panginoon. Nakuha po lahat no, ng mga bagay na binigay po ng Panginoon sa Israel. 2 Kings verse 23 to verse 5, And he put down the idolatrous priest, whom the kings of Judah had ordained to burn incense in the high places in the cities of Judah. No? Ito pong isa po sa napakabuti na king, no? Si King Josiah, na kung saan kanya pong sinira yung mga Diyos-Diyosan, no, ng mga pagans. Ito po yung Diyos-Diyosan, no? Them also that burned incense unto Baal, to sun, to moon, to the planets, and to the host of heaven. So makikita po natin, mga kapatid, yung kaibahan po nitong paganism. Kasi yung paganism, sa halip na sila po ay sasamba sa Diyos, ang kanila pong ginagawa ay yung mga ginawa ng Diyos. No? Si Baal, sila po din ay sumasamba sa sun. Sila din po ay sumasamba sa moon. Sila din po ay sumasamba sa planets at sa lahat ng bagay na nandun sa langit. No? Sa halip na sila po ay sasamba sa Diyos, they are worshiping nature. No? Kaya ito po ang isa sa mga characteristics ng paganism, mga kapatid. Meron ba yan na sa ngayon na panahon, mga kapatid, na meron pong mga celebration para po sa mga nature? No? Sa mga bagay na nandito po sa sanlibutan, iba't iba pong klase ng fiesta. That is one of the characteristics, mga kapatid, that is of the paganism. No? Kasunod po, mga kapatid, makikita po natin dito, no? In the 2 Kings 23:10, And he defiled Topheth, which is in the valley of the children of Himon, that no man might make his son or his daughter to pass through the fire to Molech. So ito po, no, meron po silang pagsasamba din po sa kay Molech, na yung kanila pong mga anak ay kanila pong inaalay, no, sa harapan po ni Molech. Meron din po kaya ngayon, mga kapatid, na parang sinasamba yung apoy, ginagawa pong laruan yung apoy. No? That is part of their celebration, mga kapatid, of the paganism. Makikita po natin, mga kapatid, that they are worshiping, no, the nature instead of God. Other gods, no? Dito po sa 2 Kings 23:13, And the high places that were before Jerusalem, which were in the right hand of the mount of corruption, which Solomon the king of Israel
had builded for Ashtoreth, the abomination of Sidonians, and Chemosh, the abomination of Moabites, of Milcom, the abomination of the children of Ammon did the king defile. So makikita po natin na ibang Diyos po yung kanilang sinasamba, mga kapatid. At alam nyo ba na sa ating kapanahunan ngayon, itong si Ashtoreth, ito po yung goddess na kinikilala po ng pride, no? Yung pride na grupo po, no? That they are composed of the LGBTQ, no? Na kanila pong sinasamba ay si Ashtoreth, no? The same paganism na noon nagkalaban po ng Panginoon hanggang sa ngayon, they have these influences in the different societies na hindi po natin alam. No? Siguro hindi po natin alam, hindi po natin namalayan, but these are the practices of paganism. 2 Kings 24:1, in the days of Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up Jehoiakim, became his servant 3 years, and then he turned and rebelled against him. And the Lord sent against him bands of Chaldees, and the bands of Syrians, and the bands of Moabites, and the bands of the children of Ammon, and sent them against Judah to destroy it, according to the word of the Lord which he spake by his servants the prophets. So si Nebuchadnezzar, mga kapatid, no, sila po ay tumungo sa Jerusalem, kanila pong kinuha, no, yung mga gold, no, mababasa po natin dito in 2 Kings 24:13, and he carried out things, all the treasures of the house of the Lord, and the treasures of the king's house, and cut in pieces all the vessels of gold which Solomon king of Israel had made in the temple of the Lord. And the Lord had said, and he carried away all Jerusalem, and all the princes, and all the mighty men of valor, even 10,000 captives, and all the craftsmen and smiths. None remained save the poorest sort of the people of the land. So lahat po ng royal blood, mga kapatid, ay dinala po ni Nebuchadnezzar in the kingdom of Babylon. No? So makikita po natin na dumating po yung time, mga kapatid, na dahil hindi po namuhay, hindi po tumupad ang Israel sa kanila pong pangako sa Panginoon, yung covenant between God. Ang nangyari po sa kanila, mga kapatid, biniha po sila, yung 10 tribes na bihag po ng Assyria, dinala po sila sa iba't ibang nations, at ito namang Judah, mga kapatid, though hindi po sila nagapi ng Assyria, ngunit sa time po ni Nebuchadnezzar, sila po ay naging bihag din sa Babylon. At lahat po ng may royal blood, mga kapatid, sila po ay dinala sa Babylon. No? Ang iniwan lang po, no, sa Israel, yung mga pulubi or yung mga hindi po mayaman. No? They remained in Judah. 2 Kings 25:9, and he burnt the house of the Lord and the king's house and the houses of Jerusalem, and every great man's house burnt he with fire, and all the army of Chaldees that were with the captain of guard break down the walls of Jerusalem round about. So dito po sa time na ito, mga kapatid, sinira po ng Babylon ang buong Jerusalem, yung temple ng Panginoon sinira, at makita po natin na naging bihag po sila in Babylon. Jeremiah 39 verse 1, in the 9th year of Zedekiah, king of Judah, in the 10th month came Nebuchadnezzar, king of Babylon, and all his army against Jerusalem, and they besieged it. And in the 11th year of Zedekiah, in the 4th month, the 9th day of the month, the city was broken up. So makita po natin dito, mga kapatid, na dumating po sa punto na sila po ay nagapi ng pagans, and they were slaves in the pagan kingdom. No? At makikita po natin, mga kapatid, yung corona, yung pagiging hari po ng Israel, pagiging favor po ng Panginoon, ay nawala po sa kanila sa time na ito, at nalipat po ito sa Babylon.
Ang Babylon po, no, si Nebuchadnezzar, ang siyang ginamit po ng Panginoon na maging instrumento upang magawa yung kanyang kalooban. Sa susunod po natin na pag-aaral mga kapatid, titingnan po natin kung paano ba, no, paano ba binigay ng Panginoon yung pagkakataon na makilala pa siya nitong mga pagan na mga hari, nitong pagan na lugar kung saan binigyan po sila ng pagkakataon ng Panginoon na makilala siya, na bumalik sana sa kanya, kilalanin siya na Diyos at sasambahin. And we will trace up, no, the history. Kasi sa ating panahon po ngayon mga kapatid, lumagana po yung paganism na hindi po natin namalayan because we do not know the history. Kaya po titingnan po natin mga kapatid, buti na lang, no, nandito po yung liwanag sa salita po ng Panginoon na atin pong pag-aaralan sa susunod po na pagkakataon. Bukas, no, kung ipagpahintulot po ng Panginoon, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng kaniyang salita at titingnan po natin mga kapatid, no, yung mga development, the progress and fall of the pagan kingdoms. May the Lord bless us mga kapatid, at bago po tayo magtatapos, nais ko pong anyayahan kayo sa isa pong dasal. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya na ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa liwanag mula po sa iyong mga salita na amin pong makilala at maintindihan ang iyong kalooban sa aming buhay. Panginoon, bigyan niyo po kami ng gabay sa bawat pagkakataon na kami po ay makapaglakad ayon po sa iyong kalooban. Ingatan niyo po kami sa gabing ito, kasama po ang aming mga viewers sa iba't ibang dako po ng Pilipinas at sa buong mundo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging handa sa pagparito po ng iyong anak na si Jesus Christ, na maging kabilang po kami sa tatanggap ng buhay na walang hanggan. Tulungan niyo din po kami na makilala ang kaaway at upang ito'y aming maiwasan, upang ito'y hindi po kami malinlang ng kaaway nitong huling kapanahunan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, pagkat sa aming sarili, wala po kaming magagawa. Ito pong lahat ay aming dinadalangin, inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli po mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin pong pag-aaral sa salita ng Panginoon. Sa susunod po na pagkakataon mga kapatid, no, mga kaibigan, we will be studying the book of Daniel. No? Kasi si Daniel po ay isa po sa royal blood, no? Or isa po sa mga kabataan na may royal blood na dinala po doon sa Kingdom of Babylon. At napakaganda po ng karanasan po ni Daniel kasi pinakita po sa kanya kung paano po lalaganap itong paganism, paano po ito makipag-away sa Panginoon, paano niya sisirain yung naniniwala sa Panginoon. And we have this guide of the prophecy mga kapatid, that none of us need to be deceived. No? Wala pong dapat isa sa atin na malinlang po ng kaaway pagkat binigay po ng Panginoon yung kanyang liwanag. Muli po mga kapatid, magkita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon na pag-aralan po yung ating yung salita po ng ating Panginoon. Bago po tayo magtatapos, nais ko pong batiin, no, yung ating mga viewers. Sister Ildren Sambahon, sa aking kapatid Jericho Wanse, kay Sister Maria Esmeralda del Rosario, sa akin din pong mahal na ina, Julie Wanse, sa aking mahal na asawa, Gladys Joy Ortega Wanse, at ganun din po sa aking mahal na biyanan, Mama Elma Roa Ortega, ganun din po kay Granny Eunice Rodica, at ganun din po kay Sister Jim Lawrence, Sister Jade Grace Sugano Umali, at ganun din po kay Sister Joanne Granito, Brother Kimjan, Brother Jess Manlatikan, Sister Early Carey Gianan, at ganun din po kay Risa May Labor Sumailo, Marlon M. Magbanwa, Brother Arthur, Sister Gliceria, ganun din po kay Brother Junri Bruce Sakal, no? At sa iba po na hindi po natin
nabanggit mga kapatid, mga kaibigan. Maraming salamat mo sa inyong pong pagsama, no? Nandito din po si Sister Joanne Granito, sa kay Sister Rose Maso, Shera Acero, Soliano Felipe, um, Evelyn Agbay Tagbor, Tisa Malinaw, Joyce Rojas Maniago, Kitz Martinez, Clark Estanda, Junisa Bilugan Lariosa, Marjeline De Parene, and Junel Valdivia. Maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan sa inyong pong pagsama sa atin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon bukas, no? Kung hindi po tayo magkakaroon ng aberya, no? Ipagdasal po natin at tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. May the Lord bless us and purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Amen.